Isa ang Pilipinas sa mga bansa na may magagandang beaches sa mundo. Gayunpaman, hindi makakailang malaki rin ang kinakaharap na problema ng ating mga yamang tubig dulot ng poor wastewater management at iba pa. Pero, alam nyo bang mayroon ng solusyon dyan? Ito ang powder solution na Vigormin, isang inobasyon na mula sa dekana ng Adamson University at nabuo sa tulong ng DOST at DOST P-Sheared. Yan mismo ang inilam ni Diego sa kanyang bagong adventure. Diego, anong kwento mo? Yes, Sek, nandito na nga tayo sa isa sa mga pinakabagong tourist spots dito sa Batangas. Yan ang Anilao. At makikita nyo sa likod ko, ang turquoise na tubig. Napakaganda, napakalinaw. Ang daming mga isda. At syempre, Sek, meron tayong napakagandang scenic view ng landscape dito sa Anilao. Pero, bago ang lahat, this is Diego with the J. Back with another beautiful episode. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay merong more than 7,000 islands at isa lang itong Anilao sa mga tourist spots na pinupuntahan na hindi lang ng mga locals but also mga foreigners from all over the world. Kaya naman nakakapagbigay ito ng malaking impact kagaya ng hanap buhay sa mga lugar na kagaya ng Anilao. Pero dito rin nanggagaling ang isa sa mga pinakamalalaking problema ng mga communities na napupuntahan ng mga tourists, which is yung waste, lalong-lalo na sa tubig. Kaya naman in this episode, makikita natin kung paano masusolusyonan ng Department of Science and Technology ang problemang ito. Kaya naman, let's dive in! Alright guys, so nandito tayo sa Anilao Port at meron tayong makakasamang dalawang magigiting na officer sa kanilang tourism na department na sina Miss Badet at si Sir Ronald upang ikwento sa atin kung ano nga ba ang effects o ang impact ng tourism dito sa kanilang lugar. Miss Badet, maraming salamat po sa pagtanggap sa amin sa napakaganda niyong lugar, Sir Ronald. So, Miss Badet, alam namin na unti-unting nakikilala itong Anilao, no? Sa, hindi lang dito sa Philippines, but also sa whole world. So, pwede niyo bang kwento sa amin, ma'am, kung ano yung stats or kamusta yung tourism dito sa lugar ninyo? Sobrang dami pong turista dito na pumupunta every summer, lalo na. Kasi dito po, kilalang-kilala na Anilao diving spot. Maraming mga kilala talaga sa scuba. Tapos meron din pong bagong activity dito, yung free diving. Nung last summer po, nagkaroon po kami last March, merong 455,000 na turista po papunta Masasa. Ang pumunta po dun sa Masasa. Wow, so napakadami po nun. So, with that, feeling ko po na bibigyan po kayo ng hanap buhay, mga tao dito. Yeah, po. Ano pa po ba yung mga magagandang naidudulot ng tourism dito sa lugar ninyo? Yan, dumadagdag po ang sa ekonomiya ng Mabini. Tapos, yun pong mga nagtitinda, nabibigyan ng hanap buhay. At meron po, din pong mga livelihood na yan, dagdag trabaho. Sir Ronald, yung tourist, kay Miss Badet dito sa port, paano naman sir yung sa side niyo sa palengke? Paano niyo na maintain yung cleanliness nun? Ayun nga po, ang talaga pong gusto natin mapangalagaan ay ang ating pong palengke dahil ito nga po ay source ng pagkain natin. At dito po nung unang-una, talagang pahirapan kami dahil diyan po yung ating mga magtitinda ng isda ay dun kung saan-saan na lang po itinatapo ng hasang, ang kaliskis at laman loob ng mga isda. Pero nung ma-introduce po namin itong meadows at itong Vigormin na ito, napakalaki po ng katulungan. Bukod po sa nakikita ng mga tao na sobrang linis, ay wala na pong kaamoy-amoy dito. At higit po sa lahat, napoprotektahan po ang ating karagatan. Nung unang-una po, talagang wala pa silang kaalam-alam. Dahil dito po ay from lababo nila o from drainage po nila, dire-diretso na po sa dagat. Pero sa tulong nga po ng ating mga kasamahan, ay nagkaroon na po ng awareness sila. At unti-unti na silang natuto. At yun din nga po ang gusto naming ipamulat sa kanila na magtayo po sila ng meadows sa kanilang tahanan at gumamit po ng Vigormin. Para malinis na po, no? Yes po. Malinis na yung tubig or yung, basically yung water na Yes iaano po. nila sa dagat. And I think napakaganda nung ginagawa nilang mandates at saka paglilinis, yung maintenance itong lugar. Kasi mapipreserve na to, not just for us, but also for the future generation. Na yun yung gusto nating makita. So, Sir Ronald, maraming salamat po sa inyo. Miss po. Badet, maraming salamat po Thank you sa po, inyo. thank you po. More power to you po. God bless you at sana po mas gumanda at lumawak po ang inyong lugar. Alam nyo, sobrang nakaka-curious naman tong Vigormin na to, no, na sinasabi ni Sir Ronald. Paano nga kaya to nakatulong sa kanilang problema? Alright guys, so nandito tayo sa sewage system, dito pa rin sa Anilao Port.
upang alamin kung paano nga ba ginagamit nila Sir Ronald yung mismong Vigormin. Paano na ina-apply dun sa sewage system nila. And with us is a fine gentleman from DOST Calabarzon na si Sir Elgin. Sir, thank you so much for joining us. Thank you. Sir Ronald, paano po ba natin ginagamit tong Vigormin natin? Ang Vigormin po, ito nga po yan ni Dr. Palencia ng Adamson University na kung saan po ay ina-apply namin dito sa facility na ito. Okay. Dito po ay mayroong 5 chamber na kung saan po ay binibigyan natin sa tulong po ng mga kasama natin at taga-apply kami ng every MWF o Monday, Wednesday, and Friday. That's every week? Yes po. Okay. Weekly po ito. Tapos ang ginagawa po namin ay isang sako sa lahat po ng chamber na ito, sa 5 chamber. 3 sacks a week? Yes po. Kailangan kasi ay regular na ma-applyan natin ng organominerals para yung mga mikrobyo na kumakain dun din sa mga ilang mikrobyo na hindi kaaya-aya sa environment para mas ma-maintain natin na gumagana yung system, mas mabilis na mag-clear out yung mga effluents na iniiwasan nating mapunta sa dagat. Oras na para makita natin ang Vigormin in action. Okay, so guys, ngayon, itatry natin or ilalagay natin mismo yung Vigormin dun sa meadow para makita natin paano siya dissolve and paano siya nag-act. Ayun, okay. So basta literal lang pala, sir, na ilalagay lang siya. Yes. That's it. Hindi na siya pwedeng, hindi na siya kailangang i-pre-dissolve. Hindi mo na kailangan. Basta diretso na siya. Yes. And ang purpose ng aerator is to provide oxygen dito sa ating facility para yung pangangailangan ng mga mikrobyo sa oxygen, mapunan niya and then mas mabilis na ma-activate yung mga minerals natin. Tapos sir, gaano katagal yung effectiveness nung paglagay ng Vigormin? Right then and there, after ilang minuto, makikita mo na agad yung pagkakaiba ng mula sa untreated na wastewater at dun sa dumaan dito. So ang galing po ng Vigormin, no? Kasi yung wastewater talaga, kapag na-treat ng Vigormin, nare-repurpose siya into dilig pa. Ang dami nating natutunan kina Sir Ronald at Sir Aldrin sa wonders na kayang gawin ng Vigormin sa ating wastewater. Ang Vigormin na akala nating simpleng powder lang, haba, grabe ang superpowers pala. Or should I say, super powder? Alright, what is up? We are in for a special treat dahil makakasama natin mismo ang inventor ng Vigormin to give us an in-depth description, view, and idea of her brainchild. None other than Dr. Merlinda Palencia. Doc, magandang araw po sa inyo. Thank you so much po. Nice meeting you po. Thank you so much po for having us. Kwento niyo po sa amin kung paano po nagsimula ito pong invention ninyo. Ang Vigormin was conceptualized out of need. Initially, it is able to help in the treatment of Pasig River. So, nag-experiment muna kami sa mga estero, yung mga estuary leading to Pasig River. At nagsimula kami sa Estero de Balete. And then later on, we realized that the main source of pollution of our natural waterways ay tayo mismo. Yung ating mga natural daily activities from our household, from our daily activities like using the bathroom and the comfort room. So, based on studies, more than 55% of the pollution load of our rivers, our lakes, and our beaches are coming from our homes, from our septic tank mismo. We come up with the product what is what we call ecology friendly, safe, natural to use, na pwedeng gamitin ng ordinary household para lahat tayo tulong-tulong na maglinis ang ating nadumihang tubig, lalong-lalo na yung galing sa ating toilet, sa ating mga septic tank. Ang talagang sanhi ng pagdumi ng ating karagatan, ng ating ilog, ay talagang bahay. At saka yung tinatawag na mga backyard livestock industry, mga piggery, poultry, na mga backyard lang. Nasasabihin, backyard lang naman kami. 10 baboy lang naman kami. Pero pag binilang mo yung 10, yung mga tao nag-aalaga ng 10 baboy, libo-libo yun. So mas malaki pa sila dun sa mga talagang industry farm. At yun ang dapat ma-realize natin lahat na kung hindi natin pagtutulungan na
sama-sama tayo maglilinis ng nadumihan tubig. There is a study already that says that by 2025, there will be a scarcity of Which fresh is water. next year. So kailangan tulong-tulong tayo na linisin natin ang ating tubig na nadumihan para bago lumala ang sitwasyon, ang ating environment ay ating naproteksyonan. So ito po pala yung passion ninyo that Yeah. drove you to make ito pong Vigormin Yeah, na meron the tayo Vigormin is hindi lang siya ecology friendly, safe pang gamitin at affordable. Yun ang pinakamahalaga. Affordable Isa sa mga kasi kung ang pinakamahalaga. bawat bahay gagamit lang ng 1 kilo kada isang buwan ilalagay sa kanilang septic tank na hindi naman nila kailangan buksan. Ipa-flush lang nila sa inodoro nila. 1 kilo lang kada isang bahay. Kung lahat tayo gumagawa noon, malaking tulong sa ating kalikasan. Magkano naman po yung 1 kilo? I think it's about 265 per kilo. So once a month lang po Once siya? a month for a Per family household? of 4 to 6, hindi isang dosenang pamilya. Opo, hindi po. Malaki na po yun. Masyado 4 na. to 6 family, 1 kilo lang every month. Kung regular natin ginagawa, wow, laking tulong. Kasi yung lalabas na tubig sa inodoro, hindi na mabaho, hindi na madumi. At katanggap-tanggap na sa kalikasan. Meron kaming toxicity test at saka skin irritation test. Safe siyang gamitin. Kung accidentally mainom mo, hindi naman siya nakakalason, pwede mo siyang hawakan, hindi siya mainit, hindi siya nakakasakit ng balat, kahit may sugat, pwede mo siyang gamitin. And I will show you in a little while how it works. So yung ang model namin sa Anilao, Mabini LGU, para ipakita sa mga establishments, Yes. sa mga resort owners, It's possible. they can participate in the responsible cleaning of wastewater without spending So much. So much. Doc, with all that being said, pwede po ba namin actual na makita yung Vigormin in action? Yan, sige, papakita ko sa iyo kung paano nakakalinis ang Vigormin sa madaming tubig. Yon, okay Let's guys. go. So papakita ni Doc. Let's go, Doc. Alright guys, so ito na. Tetestingin na natin yung Vigormin ng actual. We have unclean water. So maglalagay si Doc ng Vigormin dito sa isa sa mga tubig para makita natin yung difference from before and yung after. Okay, Doc, paano po ba? Sige Ilagay po. mo lang siya, ilagay mo lang Okay. doon. Pwede naman siyang kamayin kasi safe Very naman safe. siyang gamitin. So yung texture niya, para siyang harina. Tapos wala siyang smell. Yan. Oh. Sige lang. So ito yung before na maduming tubig. Ito yung after. So ano pong ginagawa mismo ng Vigormin ngayon as it mixes dun sa tubig? Ang Vigormin ay may mga component na tinatawag natin na parang adsorption siya. Meron siyang butas-butas na yung mga particles ng mga suspended pollution load ay didikit sa surface ng mga Vigormin and then magsasettle para luminis ang tubig sa ibabaw. Pero yung mga light pollution load, dahil siya ay napaka-light, ihihiwalay niya yon, iaangat niya sa itaas at yung mga mabibigat naman na pollution baba. load ay sa baba. Kasi ang wastewater naman nasa gitna yon. Para pag discharge mo na siya, mas malinis na siya. Oh, so ang naiiwan po itong nasa taas and yung sediment na Sa naiiwan baba. sa baba. Yung mga oil and grease and fatty materials nasa ibabaw yon kasi mababa ang density niya. Pero yung mga suspended solids, yung mga pollution load na matataas ang density, dahil Nasa baba. dumikit na siya sa Vigormin, bababa naman siya, magsisettle sila sa baba. Parang naman po mas mabilis siyang Maghiwalay, malinis, oo. maghiwalay. So kung makikita nyo yung mga sediments nandito na siya. Tapos yung tubig medyo lumilinaw na as we mix. Paano naman po pumasok ang DOST in helping this make happen? In all my journey, DOST is the wind beneath my wings. Kasi ang study pa lang, DOST funded na. Hanggang nagta-trial test kami, DOST funding din. Yung aming planta, DOST funding din, together with Adamson University, of course. So, the partnership of Academe, DOST, and of course, the LGU, na siyang nagtutulong sa amin para mapatunayan na pwede itong gamitin. Sama-sama lahat. Kaya kagandahan ng project na to, the interaction and cooperation of public, which is represented by the local government, and then Private. Academe, which is Adamson University, and of course, DOST. Kasi kung wala ang DOST, wala ang Adamson, wala naman kami magagawa. Kasi on our own, hindi naman namin siya magagawa. Hanggang isip-isip na lang at hanggang laboratory na lang siya. Hindi natin So basically, mapapakinaban. Doc, you dreamt of it and then DOST made it happen. Yes. Sabi nga ni Dr. Palencia, Vigormin wouldn't be possible without the help and support of DOST. Bakit nga kaya nila piniling suportahan ang Vigormin?
Alright guys, ngayon naman makakasama natin ang head honcho or big boss ng DOST Assured, none other than Dr. Enrico Paringgit. Sir, maraming salamat po Yes. for joining us today. Thank you. Sir, meron kaming nabalitaan na program or natulungan yung programa which is Vigormin. Can you give us some insights of this project? Okay. Ang DOST kasi ay pinondohan ang Vigormin project to the amount sa research and development na 4.4 million. And then when they started to put up a parang pilot plant to produce the Vigormin product itself, I think it amounted to 13 million, no? So makita mo parang maliit lang yung puhunan, sabihin na natin, no, sa R&D, pero yung para ma-scale mo siya, medyo malaki-laki. Kasi nga, kung hindi natin siya susuportahan dun sa stage ng pag-tech transfer at saka pag-massive production, hindi ito matitest eh. Kasi you need to produce vast quantities. Yes. Imagine mo, ilang restaurant operators yan, ilang inns yan, hotels na motels. kailangan mong bigyan para lang Matest. matest nila, no? At saka masubukan, magbigay ng pahayag kung whether it worked or not, etc. etc. So, kasama yun dun sa tulong na binibigay ng DOST. At ngayon, masaya kami na kumikita siya at natutulungan pa yung ating mga kababayan, no, sa kanilang mga operations. At saka syempre, it's a victory for science, technology, and Yes, sir. innovation. How does this play a big part in pushing this initiative and also, giving inspiration para dun sa mga iba pang mga students, not just dun sa mga inventors nitong Vigor? Well, isa sa mga reflection ko sa success, no, ng Vigormin is that it all started with a very good understanding of what the problem is. The need. The need, yes. Oo. Kailangan kasi lalo na sa mga nag-aambisyon na maging researcher, na maging innovator, be conscious of your, or of your environment. Dapat alam mo na intindihan mo kung ano yung ginagalawan mo, no. Pero ang maganda kasi na they also have a very good understanding of the science and the technology that they're teaching kasi mga professor to eh. Alam nila kung ano yung pwede mong gawing materyales para man-neutralize or ma-decontaminate yung polluted na tubig, no? And then putting these two together, yung knowledge at saka yung issue or yung problem, they actually introduced an innovation. So yun yung panawagan namin sa mga researchers natin that you should always have these two thoughts in mind. It's advancing technologies, no, in other words, to innovate. But I also looking out for impact. Kasi yun ang name of the game sa ngayon, no? You can be innovative but not as impactful. And you cannot actually create impact without being innovative, no? Yeah. Surely, sir, in Department of Science and Technology, specifically your office, Assured, has done both. So, sir, Enrico, maraming salamat po. Maraming for joining us salamat once din. again. Thank you. So, hopefully, mas marami pa pong tayong ma-inspire ng mga innovators and hopefully techpreneurs sa mga susunod pa nating panahon. At kalakip ng pag-unlad ay ang pag-usbong ng mga problema, kagaya na lamang ng pagdumi ng ating mga karagatan at ng iba pa nating water resources. Pero dito rin natin nakita ang pagpasok at pagtulong ng Department of Science and Technology sa team ni Dr. Merlinda upang makabuo ng Vigormin para makatulong sa ating mga katubigan na maging malinis ito. At sana maitatak natin sa ating puso at isipan ang sinabi ni Dr. Merlinda na hindi lang tayo umasa sa government o sa lokal na gobyerno o sa mga private entities or companies upang mapangalagaan ang ating kalikasan para ma-enjoy natin sa panahon ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Sabi nga, it is not enough to do good. It must be done well. And for us to do well, we have to do it together. Check! Back to you. Isang napakagandang inobasyon talaga ng siyensya ang Vigormin. Sa murang halaga at simpleng paraan, nagagawa nating protektahan ang ating kalikasan, lalo na ang ating mga yamang dagat. Kapag ang Vigormin sinamahan ng sangkap ng pagtutulungan, kakayanin nating masolusyonan ang problema sa water pollution at maging sa wastewater. Patuloy niyo pong tangkilikin ang mga proyekto ng DOST na nagbibigay ng makabagong solusyon sa tulong ng science. May nabis ba kayong episode ng Sciensikat? Pwede niyo itong balikan sa aming social media accounts. Samahan niyo ulit kami next week sa isa na namang episode ng makabagong ideya at imbensyon. Ito ang Sciensikat. Agham na may solusyon,
Teknolohiyang may aksyon. One DOST for you.